Magandang umaga po sa ating lahat. Ang hari ay hari na may pinakamataas na posisyon. Isang leader na may pinakamakapangyarihan sa lahat. Kinikilala at iginagalang at hindi maaaring salingin, saktan o suwayin kahit konti man. Ngunit ang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Jesucristo ay napakababa, nagtiis ng hirap, dinusta, inampi at pinarusahan hanggang siya ipinako sa krus at namatay. Siya ang tunay na hari, puspos ng pag-ibig at pagmamahal sa sanlibutan. Kung kaya't inialay niya ang kanyang buhay upang tubusin tayo sa kasalanan. Si Kristo hari, ang ating Panginoong Jesucristo na Panginoon nating lahat. Atin din pong isama sa ating mga panalangin sa umagang ito ang lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Jovenet Frias, Jovita Frias, Casey Ezequiel Rianzares, Edgar Perlas, Teofilo Perlas, Delmar Caña, Imelda Rianzares at Maureen Joy Sevilla. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat at pumurit sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo.
Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga kalakasan sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Kami inuumpisan sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan, Sa lahat ng mga santo sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa, sa kaligtahan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kawaan mo kami, at sa lahat ng santo, may panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Lulhati sa Diyos sa kagitan.
Niloob mong magbagong anyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong mahal na anak, ang Hari at Panginoon ng sanlilikha. Iligtas mo po ang iyong bayan sa pagkaalipin ng kasamaan upang buong layang makapaglingkod sa iyo hanggang sa wakas ng panahon. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon at Hari, na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo nalangin, O Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Kami pinagpasalamat sa bawat taon na ito na pinuspos mo kami ng iyong babalak biyaya upang kami sama-samang magkatipon dito upang ipagdiriwa itong Kristong Hari. Nanawa, O Diyos, patuloy ka nawang maghahari sa bawat isa sa amin. Atin din po sa lahat na nagpasalamat. Nanaway puspusin mo sila ng iyong biyaya at babalak, lalo na sa mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan na sina Jubilee Reyes, Ubika Reyes, Esquisi Ezequiel Rianzares, Edgar Perlas, Teofilo Perlas, Delmar Pregania, Imelda Rianzares, at yung din po sa aming kapatid na si Maureen Joy Sebelia, na naway patuloy mo silang pagkalooban ng maraming karawang kaarawan sa kanilang buhay. At naway ang buhay na patuloy niya pagkaloob mo sa kanila. Gamitin nawa nila ito sa pamamagitan ng mapahayag ng iyong mabuting balita. At maging kasangkapan mo nawa sila upang may padama ang iyong pag-ibig sa sanlibutan. At ang lahat ng ito is pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Amen. Tayo nalangin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa pagdiriwang din po namin itong Kristong Hari, ito'y pinapangunahan sa bawat sponsor, lalo-lalo na ang bawat pamilya ni Nakagawad Tete Rianzares, Norberto Preyas, Eldin Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, Felix Manalo Jr., George Regania, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Preyas, Gilberto Rianzares, Agripino Preyas, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macapuras. Ganon din po sa pamilya ni Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, JC Saludes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda Preyas, Michael Ramirez, Noli Sales, Arnold Sales. Ganon din sa pamilya ni Jerwin Preyas, Rael Sales, Cristel Manalo, Maria P. Manalo, Sarah Jane Saludes, Elmar Preyas, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Minbit Perlas, Rimart Palcani, Alejandro Ledisma, Mary Grace Cabral, at ganon din po sa pamilya ni Margie Grimaldo, na naway puspusin mo sila ng iyong pagpapalat biyaya at ipagkaloob mo sa kanila ang isang masaganang pamumuhay, at naway patuloy kanilang mapaglingkuran sa pamamagitan ng pamumunan sa pagdiriwang itong banal na Eucharistia. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayong nanalangin, O Diyos na puno ng awa, kami nagsusumamos sa iyo, na naway tulungan at kaawaan mo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagalingin mo sila at ipagkaloob mo sa kanila ang kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Lalo-lalo na pinamailing ni Vicencio, Rodi Saludes, at ganoon din po sa aming kapatid na si Father Edwin Lundro. At ang lahat ng ito ay pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayong panalangin, O Diyos na walang hanggan, sa amin din pong katipunan dito ngayon, inaalaala din po namin ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sa makabilang buhay na naway pagkaloob mo sa kanila ang tanglaw tungo sa kabilang buhay. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa ni Hanita Bores, Terenia Gallego, at din po sa kaluluwa ni Dionisio Gallego. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Pinapaalaala sa ating unang pagbasa kung gaano kahalaga at kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin na patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Sa pamamagitan ng tao matuwid na si Kristo Jesus, lagi nating tatandaan, iisipin at masasalamatan
ang Diyos na nagbigay ng buhay at kalakasan, lalo higit ang patuloy na pagkakaloob ng pag-asa, lalo na sa panahon ng kagipitan. Manalig tayo at magtiwala upang kamtan natin ang saganang pamumuhay. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 23, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 6. Ako ay Diyos na nasa lahat ng langit at hindi sa isang lugar na nakilig. Walang makapagbabago sa akin. Nakikita ko siya saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa at nasa lahat ng lugar. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang bulaan. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinangandakan na sila'y binigyan ko at ng pagpagitain. Kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng sarili ng mga kata? Inaakala nilang malilimot ako ng aking bayan, hindi sa mga pagitaing sinasabi nila. Gaya ng kailang mga ninunong lumibot sa akin at bumaling kay Baal. Kung managinip ang isang propeta, dapat niyang sabihin ito'y panaginip lamang. Ngunit kung narinig niya ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. Ano ang kaugnayan ng iba sa trigo? Sabi ni Yahweh, parang ako'y ang aking salita at katulad ng pamukpok na tumutulog sa malaking bato. Ito po ang salita ng Panginoon.
pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, ay nagkaroon tayo ng kaliwanagan, katatagan at pag-asa, lalo higit ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan, na siya nagbatang ng lahat ng hirap sa ibabaw ng krus, ang Kristo na tumubol sa sala ng mundo. Kaya talikdan natin ang mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sapagkat sa lahat ng oras ay alam ng Diyos ang ating mga gawa, mabuti man o masama, sapagkat ang nais niya ay ang ating patuloy na kaligtasan. Ating po pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 11 hanggang talata 20. Idinidalangin din namin kayo'y pagtatagiliya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masiya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat hinarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian at kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
sumayin. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Lucas sa Kabanata 23, nagsisimula sa talata 32 hanggang talata 43. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama si Jesus. Nang dumating sila sa dakong itinatawag na Bungok, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibang naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kaniyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabilib at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginagawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pagtitipon dito ngayon ay tayo nagdiriwang ng Kristong Hari. Kaya palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa patuloy na paggabay sa atin. At naway patuloy nawa siyang maghahari sa bawat isa sa atin. Dahil sa pagkataon na ito, inilalarawan ng Diyos ang totoong tunay na hari. Si Jesus ang tunay na hari. Mga kapatid, sa araw na ito, ating kinugulita ang pagiging Kristo, ang hari, ang Kristong hari na si Jesus. Nasa kabila ng lahat ng kahirapan, pangungutya at paghihirap na kanyang dinana sa krus, ipinapakita niya ang tunay na kaharian na hindi tulad ng kaharian sa mundo. Isang kaharian ng puno ng pag-ibig at kapatawaran. Kung ating titingnan
yung ating banal na ebanghelyo, inilalarawan dito yung isang tunay na hari. Dahil minsan kasi tayo, pag sabihin nating hari ay makapangyarihan, tinitingala ng lahat na nasa mataas na antas kaysa sa karamihan. Yun yung ating kumbaga, yun yung nasa isipan natin na yung isang hari ay talagang tinitingala ng lahat, makapangyarihan. Kahit yung noong panahon, yung mga Israelita, ang akala nila yung hari ay nakasakay sa yung malaking kabayo, makisig, matikas at handang makipaglaban. Pero sa umagang ito, sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, ipinapakita ng ating Panginoong si Jesus yung kababaang loob dahil siya'y pinapahirapan. Dumana siya ng hirap, pangungutya, at kung ano-ano pa. Pero hindi man lamang siya nagpapakita ng dahas. Hindi man lamang siya nagpapakita ng sign na makipaglaban. Kundi ipinapakita niya yung pagiging isang hari na puno ng pagpapakumbaba. Ganun dapat yung taglayin natin, mga kapatid, sa buhay natin ito. Nasa kabila ng hirap na dinanas natin ngayon, ay naway mananatili tayong kalmado, mananatili tayong magpakumbaba tulad ng ating Panginoong si Jesus. Kung ating titignan sa ating kapaligiran, kung ating titignan sa social media, at kahit sa mga balita sa telebisyon, ay talagang napaka-gulo. Magulo. Bakit? Dahil nakikita natin na nakawan dito, nakawan doon, o kung ano pa man. Pero sa ating pagtitipon dito ngayon, ay tayo ay hinihikayat sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo na tingalain natin ang ating Panginoong si Jesus bilang isang hari. Huwag natin tingalain yung mga tao na kung saan nag-aasam ng kapangyarihan. Lagi natin tandaan na ang kaharian ng ating Panginoon ay hindi tulad sa mundong ito. Ang kaharian ng ating Panginoon ay puno ng pag-ibig at kapatawaran. Kaya sana ito din yung taglayin natin bilang mga mananampalataya. Makikita natin si Jesus ay pinako siya sa krus kasama ang dalawang salarin, kasama ang dalawang mga makasalanan. Nasa kabila ng kanyang paghihirap, pinapakita ng ating Panginoong si Jesus yung kanyang kapangyarihan, tunay na kapangyarihan. Ano yung kanyang tunay na kapangyarihan? Yung mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagmahal. Ano? Ito nawa ang ating taglayin para tayo magkakaisa. Ito nawa yung ating maisa sa buhay. Hindi yung pagaling yung isa, galing naman tayong lahat. Walang magiging pacifier. Lahat tayo galit, ang mayayari ay magulo. Alalahanin natin ang ating Panginoon na nung siya'y napasailalim, kung siya'y nasa kanyang kaharian, ay naway makikita natin yung pagkakaisa, pagmamahal. Diba dito sa ating banal na ebanghelyo ay kinutya siya ng isa sa mga makasalanan na nakapako sa krus. Sabi niya, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Yun yung pangungutya ng isa sa mga makasalanan na kasama niyang nakabitin sa krus. Pero yung isa sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Diba? Yung affirmation na naman ng isang taong nagbabalik loob sa Diyos. At yung kanyang pagbabalik loob ay hindi siya
dinidinay ng ating Panginoong si Jesus. Yung kanyang hiling, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At anong sagot ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Iba yung kapatawaran na iginawad ng ating Panginoong si Jesus sa isang taong makasalanan. Ipinapakita rito yung kapangyarihan ng pagpatawad, yung kapangyarihan ng pag-ibig. Ito yung kaharian. Ito yung dito inilalarawan ng ating Panginoong si Jesus, yung pagiging isang hari. Hindi yung isang taon walang ibigan. Pag may humingi ng kapatawaran ay dinidedma lamang natin. Hindi yung pag may makipag-reconcile sa atin ay iniiwasan natin. Lagi natin tandaan yung ipinapakita ng ating Panginoong si Jesus sa umagang ito. Si Jesus ang tunay na hari. Siya naghahari sa palasyo hindi siya ang taong naghahari sa palasyo ng ginto, kundi sa bawat puso ng bawat naniniwala sa Kanya. Yun yung hari sa ating anticipation nating mga tao. Na yung hari ay nakaupo sa isang napakaganda o nakatira sa mansyon o palasyo, kumakain sa mga masasarap na pagkain. Pero si Jesus ay pinapakita niya na hindi siya sa ginto nakaupo o hindi sa krus nakalanditin para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya siya ay nanatili sa puso ng lahat ng naniniwala sa Kanya. At ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya sana tayong lahat ay nanatili si Kristo sa buhay nating mga tao. At kung nanatili si Kristo sa buhay nating mga tao, wala nang awayan, wala nang inggitan, wala nang pagkawatak-watak. Bilang pagninilay, sino ba yung wala nang kaaway? Taas ang kamay. Sino yung marami ang kaaway? Taas ang kamay. Hindi ko maintindihan. Saan ba? Yung walang kaaway o yung maraming kaaway? Dahil wala nahihiya lamang siguro. Father, nahihiya ako. Marami na kayong kaaway. Father, nahihiya naman ako. Baka sabihin ako'y perfecto. Wala akong kaaway. Diba? Pero naway taglayin natin si Kristo at kung isa sa buhay natin si Kristo, tularan natin ang ating Panginoon sa pinapahayag at nililarawan sa ating banal na Ebanghelyo. Hindi yung kunting problema lamang ay nababasa na kaagad natin sa social media. Diba? Kunting hindi lamang pagkakaunawaan, mas nakapost na sa social media, ganito, yan. Para bagang kumahakot ng simpatya, tapos yung simpatya naman ng iba ay mapaghusga. Lagi natin pakatandaan na. Hindi lahat ng nakapost sa social media ay tama. Dapat suriin ng mabuti bago makipagsimpatya. Kaya sana, pag may problema, pag-usapan. Pag mapag-usapan at mapagkasunduan, patawaran. Diba? Dahil ito yung ginagawa ng ating Panginoong si Jesus. Hindi siya nagpapakita ng dahas. Sa kanyang pagiging hari, hindi siya nagpapakita ng dahas o anumang pagkilos laban sa mga kaaway. Kung hindi pinapakita niya yung kanyang kababaang loob at pagkawatawad dahil gusto niyang maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Na sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi siya humiwalay sa kanyang amang nagsugo sa kanya para may sa katuparan ang iniutos ng Diyos amang nagsugo sa Kanya. Ano yung utos ng Diyos amang nagsugo sa Kanya? Ay yung maligtas ang sangkatauhan. Kaya dapat kung tayo ay isinasabuhay natin si Kristo at siya yung naghahari bilang pagdiriwang natin ng Kristong hari, ay naway taglayin natin yung pagiging Kristiyano.
Dahil pag sabihin natin Kristiyano, we are the followers of Jesus. Tayo yung tagasunod sa ating Panginoong si Jesucristo. Ay yung pagpupost sa social media, yung pagkawatak-watak, yung inggitan, yung hindi pagkakasundo, yun ba yung gawain bilang isang Kristiyano? Yun ba yung gawain bilang makadiyos? Hindi. Kung nag-aaring si Kristo sa atin, puno nawa tayo ng kababaang loob, pagpapatawad, at may padaman natin ang pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nawa mga kapatid sa ating pagtitipon dito ngayon, naway tingnan na natin ang ating mga sarili. Na sa ating pamumuhay ba, kasabay sa pagdiriwang nitong Kristong Hari, ay nakabatay ba, nakaayon ba yung ating pamumuhay sa itinuturo ng ating Panginoong sa Jesus? Baka lihis tayo sa itinuturo ng ating Panginoon. Baka mas matigas pa tayo sa bato kung may humihingi sa atin ng kapatawaran. Si Jesus, kung sinasabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Walang pag-alinlangan ng ating Panginoon. Sabi niya, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Yun yung response ng ating Panginoon sa isang taong humihingi ng kapatawaran. Kaya sana sa bawat isa sa atin, lagi natin sabihin sa ating mga sarili, na Kristo, Panginoong Jesus, patawarin at gabayan mo nawa kami, at naway ikaw ang siyang patuloy na maghahari sa bawat isa sa amin sa paglalakbay sa buhay namin ito. Di ba dahil napakaganda kung ganun yung ating layunin? Ito mayroong mga pagkakataon na sinusubok yung ating pananampalataya. Hindi mawawala yun. Kadalasan kami mga kaparian ay encounter namin yung mga tao na dumadaing. Sabi nila, Father, bakit baga kung kami ay malapit at ang nagiging aktibo sa simbahan ay parang anong daming pagsubok. Lapitin talaga naman pagsubok yung mga tao malapit sa Diyos. Diba? Lapitin sa mga pagsubok yung mga tao malapit sa Diyos, pakatandaan ninyo palagi yun. Pero yung pariwara, hindi pa nag-iisip yun ng mali. Kaya dapat tayo laging matatag. Magiging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. At kung si Kristo ang naghahari sa bawat isa sa atin, walang imposible na ang lahat ng pagsubok na ito ay malalampasan natin lahat. Kaya nawa sana sa umagang ito, naway ialaw natin sa ating mga sarili. Papasukin natin si Kristo sa buhay nating mga tao. Upang sa ganun, tayo lahat ay ang diwa ng ating Panginoong si Jesus at ang pagpapahayag ng ating banal na ebanghelyo sa umagang ito ay naway may isa sa buhay natin lahat. Ang kapatawaran, ang pagpakumbaba, at ang pag-ibig sa kapwa. Kaya sana tayo lahat ngayon, mga kapatid, sa paggugunita natin na si Jesus bilang Kristong Hari, dalhin natin sa ating mga puso ang aral ng krus. Ang kapangyarihan ay makikita sa kababaang loob. Ang tagumpay ay nasa awa. At ang tunay na karangalan ay nasa pagmamahal at pananampalataya. Huwag natin kalimutan, anumang oras, maaari nating lapitan ang ating Hari, ang ating Panginoong si Jesus. Siya ay magbibigay ng kaligtasan at kapayapaan sa bawat isa sa atin. Kaya nawa si Kristo nawa ang patuloy na maghahari. At tulad ng sinasabi ng ating Panginoong si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin at sumasampalataya.
Sumasampalataya kami sa Sa isang Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha sa isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat. Na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaon siya buhat sa langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ni Maria Virgen na tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa katong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasagot siya at niluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagkakataon ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong Diyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatwid at kapayapaan, at ipahintulot mo ng lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mabuhay sa pagkakaisa at pagmamahala. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya ang nasa langit ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Perlares, ang aming obispo diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan, at ang aming pari na si Reverend Father Randy Madhos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng pamatapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita, at mapakasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng iba pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasya nawa sila ng pangtalino at may katarungan at may isang katuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makadamit na biyaya, lalong-lalo na sa Fourth Sunday Mass sponsor na sina Kagawad Ted Rianzares, Norberto Frias, Elden Manalo, Imelda Manalo,
Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, Felix Manalo Jr., George Ricaña, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Frias, Gilberto Rianzares, Agripino Frias, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macaburas, Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, Jesse Saludes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda Frias, Michael Ramirez, Noli Sales, Arnold Sales, Jerwin Sales, Rael Sales, Cristel Manalo, Maria Fe Manalo, Sarah Jane Saludes, Elmar Frias, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Melvic Perlas, Raymar Pacan, Alejandro Ledesma, Mary Grace Cabral, and Margie Grimaldo at ang buo nilang pamilya. Ganon din sa nagdiriwang at pagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Jovelyn Prias, Rita Prias, Escase Ezequiel Rianzares, Edgar Perlas, Jopilo Perlas, Delmar Ricaña, Imelda Rianzares, and Maureen Joy Sevilla. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, kaigan mo ang aming kahalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa likali, may kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Mylen Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Lonto, and James Ricaña, kami nananalangin. Panginoon, kaigan mo ang aming kahalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga likod na sa makabilang buhay na sina Haninta Bores, Erenia Gallego, Dionisio Gallego, na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagalaw mo sa kanila ganap na kapayapaan, kaligayahan, katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, kaigan mo ang aming kahalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya na lagi ng buhay, upang magitan para sa amin, siya na yung anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi namang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pag-aalay. Puso mapagluha
pangailangan. Kami na iyong mga kapagpakumbabang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo. Itong mga sagisag na aming pagkakaroon ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang bukil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalala namin ito sa iyo, upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo ito na kami mga tatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak. Makapangyarihang Diyos, tagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming maging inuming espiritual upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
So, patuloy po ng ating pagdiriwang itong banal na Eucharistia, ang lahat ng ito'y ialay natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating pagdiriwang ng Kristong Hari. Naway paghariin natin si Kristo sa buhay natin mga tao upang tayo ay may padama natin ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ganun din po sa lahat na narito ngayon, naway ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng mga panalangin ay ginawa ng Panginoong Diyos at ipagkaloob sa bawat isa sa inyo. Ganun din po ang panalamisang ito ay inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon nagpapasalamat, lalo na sa mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan na sina Jovelyn Reyes, Ubita Reyes, Skisi Ezequiel Rian Sares, Edgar Perlas, Teopilo Perlas, Delmar Recania, Imelda Rian Sares, at din po sa ating kapatid na si Maureen Joy Sevilla. Naway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami panawang karuhan sa inyong buhay at ingatan kayo ng ating Panginoon. Ganoon din po ang manalamisang ito, inialay din po natin ito para sa mga sponsor sa umagang ito. Ang Fourth Sunday Mass sponsor, naway patuloy kayong pasadalahin ng inyong pamumuhay at ingatan kayo ng ating Panginoon. Ganoon din po, tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nag-iisang panalangin ng ating mga kapatid na may mga karamdaman. Naway sila'y kaawaan ng Panginoong Diyos at ipagkaloob sa kanilang kagalingan at kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Lalo-lalo na kay Maylene Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Luntok, at ganoon din po kay James Recania. At yun din po ang panalamisang ito ay inialay din po natin ito para sa mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sa mga kanilang buhay na. Lalo-lalo na ang kaluluwa ni Anita Bores, Erenia Gallego, at yun din po sa kaluluwa ni Julicio Gallego. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabuburi at kaluluwa natin ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at ng buo niya ang Iglesia. Kagandang loob ng Panginoon ay nananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa saligsa.
Lahat ng kalulbian ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan ng mga makalan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa cross para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatahangin para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagwita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkargo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ang katawan na pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa amin. Kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayo lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay ulit na buhay, si Kristo ay ulit na darating. Ginaganap namin ang iyong mga paglingkod na pag-aalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagwita sa kanyang pinagpalang pagpapasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na sinasamo namin sa iyo na tagapin sa mga langit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalangin mo at pakamalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa at katanggap ng banal na dominyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala, at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hangin, gayon may sinasamo namin sa iyo na tagapin itong aming tungkulit paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo. Ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang magapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
ipinagsamo namin sa iyo, niligtas kami sa lahat ng masama, at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at ligtas sa ligaw. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Amen. Kordero ng Diyos, kagalis ng kasalanan sa lipunan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kagalis ng kasalanan sa lipunan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kagalis ng kasalanan sa lipunan. Pagkaloob mo sa amin ng iyong kapayapaan. Sabay-sabay po tayong lahat, tumutulog kami sa iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa iyo ng pagkamatuwid, kundi sa iyo ang maraming katilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mahulog ng mga mungo sa ilalim ng iyong kapal, subalit ikaw sa iyo ang pagkakawain. Ipagkaloob mo sa aming kumpletutin, Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na sa Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalalakas at pinagbago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang mga ito sa pag-aalala ibinigay ni Kristo, ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may kasasalanan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.